Patuloy ang pagharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay timitindig para lamang sa katotohanan at sa kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. God is with us sa battle na ito. Pinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din, ang mga pamamaraan ng tapat at matapang na paglingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Diyan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Dito lamang sa agenda. Muling bumangon ang progressive movement sa hindi inaasahang pagpasok sa top 5 ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan na mga nanalong senador. Nanguna naman ang party list group na Akbayan at pumasok din ang mamamayang liberal sa Kongreso. Ang mga unang nominee nito ay sina Laila de Lima para sa mamamayang liberal at Shell Jokno para sa Akbayan. Nabigla naman sina Aquino at Pangilinan sa pag-akyat nila bilang number 2 at number 5 at ito'y tinawag ng huli na isang milagro. Hindi naman malilimutan ng marami na nakamit ni dating Vice President Leni Robredo ang 12 milyong boto noong 2022 na palatandaan ng malawak na pwersa ng mga pink at dilawan at hindi pala sila dapat baliwalain. Nangibabaw din ang boses ng mga kabataan, lalo na ang Gen Z na ngayon umabot na sa 22 milyon na bumubuo ng 28.79% ng mga botante. Sila ang labis sa sumuporta kina Aquino at Pangilinan. Higit sa lahat, ang pagsampa ni Aquino at Pangilinan sa top 10 ay isang malinaw na patunay na ang Senado ay hindi na bagsakan ng mga lawas ng mga artista at celebrity. Katulad ni Bong Revilla, Willie Revillame at Philip Salvador. Malaking hamon din kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administration party ang bagong rekado sa Senado na 5 na pro-Duterte, na 5 na pro-Marcos at 2 mula sa progressive movement. At alam naman natin na ang pabago-bagong ihip ng hangin at ang conviction o acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay magdudulot ng pagluto o pagbabago ng sahog, loyalty at partido pala na mukhang mas mahalaga kaysa sa pangingibabaw ng katarungan at katotohanan. And with that, a pleasant good morning to everyone. Good morning, good morning, good morning. Welcome to the agenda here at Club Filipino, brought to you by EFG Consultancy in cooperation with Impact Publishing. The people have spoken. Mukhang may nagsasabing maganda, may nagsasabing hindi maganda ang resulta ng ating elections. But this time around, instead of us listening to what the people have said through their ballots, we have 2 resource persons for today. Uunahin ko na on my right, the Executive Director for Movement Against Disinformation, Attorney Grace Salonga. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Attorney Fred. Good morning, Kaliodi. And to my left, one of our favorite resource persons to give us his views. Chairperson of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino, a senatorial candidate who unfortunately did not make it this 2025, the Honorable Kaliodi de Guzman. Magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga, Fred, Grace, magandang umaga at sa inyong lahat ng mga manonood, magandang umaga at maraming salamat sa pag-iimbitang muli sa akin dito. Okay. Our topic for today would be eleksyon at disinformasyon. Ano ba nangyari?
there were some expectations from certain sectors na mananalo sila. Some obviously said, wow, I am surprised. Di ba? Statistics show that there was an 83 to 85% voters turnout nationwide, with the youth sector about 45% of total voting population. In other words, yung Gen Z, hindi tayo yun, Kalyodi, ha? Represented almost 30% of the voting population. Ano ba ang role ng media when it comes to disseminating all of this information? Nasabi nga nung ating initial video from Dodi Lacuna, there was some surprise results coming from the party list, the so-called protest vote, which ran contrary to the surveys that were published a week or 2 weeks before the elections. So, Attorney Grace, what do you think? What went wrong in these surveys, if any, and was it really a case of misinformation or disinformation? Ano po ba pagkakaiba ng dalawa at ano nangyari? Because we all expected surveys say, eto biglang iba pala. What do you think, ma'am? Thank you for those questions, Attorney Fred. So with respect to the integrity or the expectations that we had because of the surveys immediately prior to the elections, there were interviews right after May 12, specifically with the heads of Pulse Asia Survey and Numero. And kahit sila nagulat din, sabi nila na first time ito na napakalayo nung result na nakuha namin immediately prior to the elections dun sa naging result ng elections. And then, dun pumasok yung methodology ng survey. And na-mention nga nila na next survey, they will try to adjust yung sistema nila to account for the age group of those of the respondents, because they think na hindi na-capture yung millennials and yung Gen Z population in terms of gauging whether, for example, iboboto ba si Bam Aquino or si Kiko Pangilinan. So, now going on to the difference between misinformation and disinformation, pareho lang po yan, no? False and misleading information that is disseminated. Ang kaibahan po is yung intent. Misinformation, talagang mali lang siya. Okay? Pero pag ang disinformation, mali siya, pero may intent to spread it, to deceive, to affect public opinion, to sway certain people to act on certain matters with respect to issues. So parang ganun po yung... So using your definition, it looks like the surveys will be a case of misinformation because there was no intent to deceive. Nagkamali lang sila dahil they were not able to anticipate the volume of voters coming from the Gen Z. Tama po ba yan, Attorney Grace? Ang sa palagay ko po kasi yung survey naman has been considered as ever since as credible source of information, no? Pero at the same time, iniisip din natin na nakaka-impluwensya yun Kasi minsan, kung sino yung mataas dun sa survey nila, mas nakakakuha ng suporta. So in that sense, sinabi nyo nga, baka misinformation talaga yan kasi hindi accurate yung nakuha nyo na data and wala namang intent on your part to mislead the public to support these candidates na nandun sa top. One political analyst said that, fine, surveys are... they have these margins of error. But they said that parang nagkamali yata doon kay number 2 Senator Bam Aquino na consistently he was not in the 12 and then okay lang if let's say number 10, naging number 2. So is there something wrong with the process of the surveys this time? O talang it was a one-time thing, that phenomenal that we really have to just understand that's the role of the new kind of voters these days. So yung with respect po medyo kinda technical no? Kasi po yung mga nag-conduct ng survey, hindi naman po yung mga fly-by-night. Meron silang reputation that they built over the years, that they crunch numbers that we can rely on. It's just that, ito nga po parang sabi nila right after the elections, first time ito na ang layo.
And we should revisit our methodology. So ako po tinitignan ko po siya sa ganung light. Ikaw, Calyodi, given that you run a decent campaign and then you ran for Senate not just once, ikaw ba nakaranas ka, nakikita ka ng mga, yung epekto ng misinformation or disinformation sa inyong kampanya? Ito yung first time tingin ko, sa panahon na lumahok ako. Ito yung first time na hindi, malayo, hindi naman eksakto, kundi malayo doon sa survey na ginawa na from papasok sa 10, 11, tapos biglang nag-2. Si Bam Aquino. At may pagtitiwala din naman ako doon sa kredibilidad ng survey. No? Mayroon siyang 3% margin of error. Pero hindi 3% ito eh. Yung from 10 to number 2 ay hindi yan 3%. Malaki yan. Kaya sa klase ng politika meron tayo ngayon, nagbabardagulan talaga. May wild na pag-iisip ako na baka may gumalaw. May gumalaw considering yung klase ng politika sa atin na mayroong nakasalang na impeachment kay Sara, baka ito may ganong galaw. Sa talaga, Calyodi, pag sinabi may gumalaw, ibig sabihin, you are not saying that it was an honest election? Ganon ba sinasabi mo na merong manipulation? Kasi yung galaw, maraming ibig sabihin yun. Para hindi naman mag-misinterpret. Galaw na legal. Legal na galaw. Hindi pandaraya. Kundi command. Command na isakripisyo yung iba dahil wala ng pag-asa at kabigin yung dalawa na makakatulong para sa impeachment kay Sara. Isang wild na pag-iisip lang naman yun. Dahil hindi ko talaga mabigyan ng katwiran sa survey. Yung biglang yung nagte-10 o 11 or minsan hindi nga pa nga pumapasok sa 12, biglang nag-number 2. Ngayon yung katwiran na marami na dahil yung Gen Z, ay bago naman nag-eleksyon, nakita na nila yun eh. Na talagang maraming voters ang mga kabataan. At bakit hindi siya nag-reflect doon sa ginawang survey hanggang sa halos April na? April na, hindi nag-reflect eh. Pero balikan natin yung 2022. Kasi sabi mo, hindi naman ganito nangyari noong 2022, pero this time around 2025 nangyari. Taking away that yung sa tingin mo na may gumalaw, sa tingin mo, baka yung gumalaw naman talaga yung mga Gen Z na legitimately nagising, naging masigasig, at bumoto talaga. Hindi kaya gano'n ang Pwede yan. Pero nga, bakit, ang tanong lang, bakit hindi nahagip yan ng survey? Mula noong January, February, March, April, hindi yan nahagip. At bigla-bigla, nung May 12, ay lalabas yan, number 2, number 5. Bakit hindi sila nahagip? Yun lang ang point ko. On your personal note, Calyodi, ano sa tingin mo ang significance ng social media in your campaign? Kasi nagdalawang beses ka nationwide campaign na eh. 'Di ba? Malaki ito, malaki. Kung dati ay dominant ang media, yung mainstream media, parang ngayon nakakapwesto yung social media. Every step of the way na ginagawa ng mga politiko, lahat nabubulgar ka agad eh. Kaya parang malaking tulong ito para tingin ko may isang level din na pagkaroon ng maturity nung pagre-reject doon sa mga politiko na mga hindi naman karapat-dapat ay nagpipilit na pumwesto sa gobyerno. Ay tingin ko nakatulong ito para i-reject yung mga dating dynasties at saka mga sikat na mga artista. Pero ikaw, Calyodi, gumamit ka ba ng social media in your campaign? Kasi nung nakita ko, ikaw at saka si Attorney Luke, umikot talaga kayo sa bansa physically, given whatever resources you have. Pero yung sa social media ba, naging active ka rin? Oo, yun ang kombinasyon. Yung ikot namin doon sa aming mga base, sa aming mga networks sa nationwide, na siyang kinatuwang namin para ipalaganap yung aming agenda. Then, pangalawa, para maging tiyak na nationwide yan, kasi hindi naman nationwide yung pwesto ng mga tao namin eh. Hindi naman ganun kasinsin. Nagamit yung social media at malaki ang naging papel noon. Malaki ang naging papel ng social media sa amin dalawa ni Attorney Luke. Kung malaki ang papel, bakit medyo kinulang uli tayo, Calyodi? Malakas pa rin talaga eh. Yung
puwersa ng dynasty, yung pera nila, yung makinarya nila, malakas pa pare. Talagang hindi pa. Pero ang laki ng in-advance namin. Ako from 890,000 noong unang takbo ng senador. 890. Ngayon nag-4 million halos eh. Kaya halos nag-apat na fold na increase. Si Atty. Luke, huli ay mga 3 million na higit. Ngayon nag-6 million eh. Kaya halos na doble yung kanyang boto. Kaya parang unti-unti ay umaangat. At yun naman ay isang klase ng proseso ng pagbabago. Isang mabilis na proseso. At yung sa amin siguro, dahil pagbabago ng sistema ng politika, medyo mabagal. Dadaan talaga sa proseso. At maganda naman, papaunlad. So in other words, we expect you to run again for 2020. Ibang usapan pa yan. No, but going back to Attorney Grace, ma'am, sinabi nga ni Calyodi the power and the importance of social media. Dun sa mga activities ng MAD or yung movement against disinformation, maaari nyo po bang ma-share sa amin kung ano ba talaga ang power ng social media? Not only in these elections, but all throughout government activities. So, based po dun sa, ito po yung nakaraang eleksyon, yung sa social sensing namin when we make surveys of yung mga posts, talagang active po. For example, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan with Sharon Cuneta, even si Chel Jokno, former Senator Laila De Lima, talagang nandun sila sa Facebook, nandun sila sa TikTok, and then curated best of themselves yung makikita mo doon. And naka-tailor fit pa siya dun sa target audience nila kasi as we know, iba po yung demographics ng gumagamit ng Facebook. Iba yung demographics ng gumagamit ng Instagram, TikTok. So pwede mong i-adjust dyan. And because ito yung parang anywhere you go, you have your phone with you. Pag wala kang ginagawa, pwede ka lang mag-scroll dyan eh. And because of the design of the social media platforms na it's meant to hook you into doom scrolling, yung recall ng message, ng pangalan, nandun po. So, malamang sa malamang, pagpunta mo dun sa polling precinct mo, yung recall pa rin po still works. Okay, but tanong ko lang, Attorney Grace, so fine, the recall is there, the media outlets are there, whether the platforms are there. Pero paano malalaman ng isang tao na nag-i-scroll sa kanilang telepono na ito ay correct information or this is a case of disinformation? So yung mga ganun po, of course, by now, alam na natin yung about mga troll farms na hindi yan chismis lang, na talagang nag-e-exist sila, and in fact, industry sila, na pinagkakabuhayan sila ng maraming tao dahil medyo mechanical yung trabaho doon. Cut and paste ng strategic message, targeting a certain objective, and then ikakalat mo siya sa network mo. So ang nangyari po, ano ba yung mga cues natin kung halimbawa influence operation pala ito o kaya disinformation campaign pala to? Pag sinabi nating influence operation, ito yung troll. Yes, yung mga tinatrabaho po talaga. Sige, paano? Ikaw ba, Calyodi, naka-encounter ka ng mga ganong troll farm operations? Target kami dalawa ni Atty. Luke. Red tagging, lahat-lahat. Kung anong mga paninira. Pero alam ko na kung saan nanggagaling yan. Either yan trolls o kaya DDS. Dalawa lang naman yan eh. Yung dalawang kampong naglalabanan. Yung dalawang yan. At dyan nagmumula, mainly sa dalawang yan, ang mga disinformation. Sige, please expound to us kasi lumalabas, fine, I've heard the troll, but yung sinasabi, how can we detect whether these are troll operations or influence operations, Yes. as you said?